Kagabi mga kaprobinsya, halos magdamag yung ulan. Kaya ang resulta dito sa atin, putik naman yung daanan natin. Yung area natin napakaputik. Tapos yung isa nating baka na may anak, nilagay namin sa kulungan para hindi sila ginawin ng husto. Lalo na yung anak niya na maliit. Kawawa yung baka mga kaprobinsya pag wala silang masulungan, lalo pag maliit pa lang. Pero si Marites medyo makasurvive na yan sa lamig. Andun na siya sa labas, wala na kami mapaglagyan doon, wala nang bakanting kulungan. Kaya ang sinigurado namin na ilagay dito sa loob yung maliit lang natin na baka. Matapang yung nanay, mailap yung anak. Yung nga ng inahan niya. Ito yung panganay ni Bitas. Ayaw mo pa ha? Sugal kayo. Kaya matapag yung nanay mga kaprobinsya, tapos yung anak niya mailap. Hindi siya katulad ni Rigor dati na si Rigor napakabait. Kung saan pang lumapit sa atin. Relaxing. Sinat. Kapon itlog. Ikaw iso bila ka? Ikaw? Okay. Balita yun. Sa ngayon po, kahit mailap yung baka natin na maliit, hindi kami nabahala sa kanya. Kasi pag malagyan siya namin ng tali, wala na siyang kawala sa amin. Lalo na pag malagyan natin dun sa kulungan. Malakas na itong kumain ng damo. Kasama ni Marites. Naturuan po siya ni Marites. Ayan po si Marites. Dito lang sa ilalim ng niyog namin nilagay. Ilalim ng mga puno. Para hindi siya masyadong mabasa. Yung mga baka mga kaprobinsya para magmana din sa nanay. Katulad sa ating baka ngayon na maliit. Yung nanay niya mailap, matapang. Hindi magpahimas yung nanay niya. At ngayon naman siya mailap din. Pero yung mga baka natin na anak ni Pugi, sila si Rigor, Marimar, hindi mailap, pati si Marites. Si Marites, magandang klase na to. Hindi po masyadong native yung nanay niya, si Bitang. At yung nanay niya, malapit na ding mga anak. October po yung kapanganakan ng kanyang nanay. Kung sakaling babae din yung anak niya, gawin nating inahin. Pero kung sakaling lalaki, ibinta lang natin mga kaprobinsya. Try natin magbinta ng mga bagong walay dito. Marami na tayong lalaki. Hindi na natin pwedeng alagaan lahat. Basta hindi pa natin maibinta yung mga lalaki natin dyan. Pabuti natin ng mga 10 buwan ba. Tapos alagaan, tapos ibinta natin sa pangalagaan na presyo. Pangalagain na presyo. Lalo na pag magandang klase, sayang naman pag ibinta sa pangkatay na presyo. Uy! Nakawala si Paloma. Siya lang mag-isa. Wala kasama. Oh. Saan kaya siya pupunta? Wah! Yung mga ganitong trabaho mga kaprobinsya, pagpaso lang kalabaw, pagkuha ng kumpay, sanay na sanay po tayo. Kasi yung negosyo ni Papa dati by Ansel ng mga baka, kalabaw. Oh, ay gajak-dayak niya. Hinahanapin yung mga kasama niya. Paupahan mo din ang palo niya. Magkatiat ka. Buti na lang nakita natin siya mga kaprobinsya. Kasi pag hindi natin siya nakita, pero sa tingin ko po hindi naman siya umalis papunta sa malayo. Kasi yung mga kasama niyang kalabaw andito lang naman sa paligid. Nagkuha po sila ng kumpay.
Si Palo yung ginamit. Nakita niya na dumaan si Palo at si Rambo. Gusto niya sumama. Michael! Si Palo mga kaprobinsya. Hinahanap po siya ni Paloma kanina. Itong si Palo mga kaprobinsya, ilang beses na ito nakakasa dito sa amin. May mga pumunta dito, nagdala ng kalabaw para pakasahan ni Palo. Sa ngayon po si Palo yung pinakamalaking kalabaw dyan sa ating area. Siya yung pinakagwapo. Pag may makakita sa kanila na mahilig din sa kalabaw, mamangha po sila kay Palo. Napakalaki daw, yan po ang sabi nila. Pero dati po napakalit lang ni Palo at mabilis siyang lumaki. I-check po natin yung iba nating mga alaga mga kaprobinsya. Yung mga baka natin, yung pula natin na pinastol dito ni Brod, sila si Bugoy, puntahan din natin. Marami din ang gusto kay Bugoy dito sa amin, gusto sana lang bilhin, pero hindi namin ibinta kasi malakas siyang kumain. Damo lang yung pinakain namin kay Bugoy ngayon, pinapaso lang siya. At yan po ang maganda, pag ipaso lang natin yung mga alaga natin, wala na tayong gasto sa feeds or copramate. Pero katulad sa amin na medyo marami yung alaga namin tapos maliit yung area, kailangan po na pakainin namin ng copramate backup para hindi sila mamayat. Agay. Dito po yung pula nating baka mga kaprobinsya. Sana po ay buntis na siya. Nagpas isang buwan na po mula sa pagkasan ni Lemir sa kanya. Pero sa ngayon medyo payat pa siya. Pero unti-unti na siya nakarecover. Mamayat po yung alaga namin dyan basta may anak. Pag kainin natin ng maraming feeds, malaki na yung gastos natin. Kaya pag may anak sila dyan, budget lang muna. Lalo na ngayon na hindi pa season sa paghabis ng tubo. Pag may mga baka tayo na mga anak dyan, mamayat ng kunti. Mukhang kailangan na pong palitan yung kanyang tali sa ilong. Andito po yung isa naming kalabaw. Dalawa. Si Paloma at si Bugoy. Matagal po naglandi si Paloma mga kaprobinsya. Mas nauna pang naglandi si Tisay, yung ilagaan ni Bullpasser. Nakatulong po dito sa amin yung palaging pag-ulan. Napakabilis tumubo sa mga damo. Pag sa loob ng 5 araw tapos hindi mapasulan ng kalabaw, tumubo agad yung damo. Malaki na si Bugoy, kahit damo lang or pinapaso lang siya dito. Yan yung ganitong sistema sa pag-alaga ng kalabaw mga kaprobinsya. Ito yung maganda kasi walang gastos, damo lang. Yung kalabaw natin na si Paloma, tiyagaan lang namin siyang alagaan. Hintayin namin hanggang maglandi siya. Saan siya tagamay? Labas si Manungan eh. Si Brod yung palagi nag-alaga sa kanya. So hindi tayo magkumpiyansa. Amoy niya tayo. Yung kasama niya dati na si Tisay, siguro andon. Doon po pinasol ni Bullpasser. Si Bullpasser yung nag-alaga. Pinalagaan natin sa kanya. At mukhang buntis na yun. Nagpas isang buwan na po mula sa pagkasan ni Palo. So next year, marami po yung madagdag sa ating mga alaga. Mapakalabaw man or baka. Kasi sa ngayon, 3 din sa ating mga kalabaw ang pinalagaan na nakasahan na. Pero yung kay Bullpasser, kung sakali yung mga anak yun, sa kanya po mapunta. Tapos yung isa na inalagaan din ni pare, pag mga anak yun, sa kanya din mapunta. Kasi dumalaga pa yun. Pero yung isa na andun lang, sa atin mapunta kasi pangalawang anak na kung sakali mga anak siya. Yung unang anak doon mapunta sa nag-alaga ng ating kalabaw. Ganun yung sistema sa amin dito. Basta maliit pa yung kalabaw na inalagaan. Dumalaga pa or lati pa. Pero pag inahin na, yung unang anak sa atin mapunta.
ang tawag dito sa amin yung ganyang sistema, baton ba, gibatnan. Sila yung mag-alaga sa ating hayop. Tapos yung mga baka natin na lalaki na pinalagaan natin, may kapital po yan. Marami din tayong baka na inalagaan. Pag may kapital tayo na 22,000, pag maibinta natin ng 40, so yung 22,000 yung kunin natin. Tapos yung natira, yun po ang hatiin sa nag-alaga at sa may-ari ng kalabaw. Yung isa nating baka na pinalagaan natin doon, yung area na yan na may fog, andun po yung baka natin. Yung isa na nasugatan, hindi po nila tinuloy sa pagbinta. Hindi naman sila nag-update sa atin. So siguro palakihin lang nila. Nung una po, may baka din kami na nilagaan nila. Yung kapital namin nasa 17,000 lang. Kasi yung presyo sa mga panahon na yon medyo mura pa. Tapos naibinta din namin sa halaga na 59,000. So medyo malaki-laki po yung hinati namin. Sa loob yan ng 2 taon. At yung mga alaga nila doon, hindi naman sila gumastos ng feeds, hindi sila gumastos ng tahop, hindi sila gumastos ng kupramid. Pinaso lang nila, tapos napier lang. So okay lang, at hindi nila pinaghirapan ng gusto. Kasi habang pinapakain nila yung kanilang mga alaga, habang nagkuha sila ng kumpay, galing din sila sa kanilang mga tanim. Parang side lang or sideline lang yung alaga nila. Hindi po katulad dito sa atin na pinapakain natin ng feeds, at saka may mga kasama pa tayo na tagapakain. Sila doon, wala silang gastos. Yung kapital lang sa baka, yun lang po ang gastos. Pag wala silang kapital, ang ginawa nila, namaton sila or nag-alaga sila ng hayop. Umiyak si Paloma. Hinahanap niya si Brod. Yung pula nating baka, kumain na. Pero nung lumapit tayo kanina, hindi siya kumain. Pati si Bugoy, nung nasa malayo pa tayo, kumain siya. Hindi po siya payat, mga kaprobinsya. At marunong po itong maghila ng karosa. Ito po yung unit ni Brod kung sakaling maghakot na kami ng kumpay kung magsimula sa pag-harvest ng tubo dyan. Pero malapit na. Kung hindi man siguro mag-open yung sunid ko, yung central doon sa Occidental ngayong buwan, baka October yun, magsimula na. So wala nang problema. Wala na kaming problema sa pagkain sa aming mga alaga basta magsimula na sa pag-harvest ng tubo. Ayun po, puntahan natin yung napier natin doon, kung ano na yung hitsura. Ganyan po si Bugoy, halos wala ng damo, halos puro na lang lupa, pero kumain pa rin siya, lalo na pag maraming pagkain. Mabilis lang yan tumaba kung sakaling patabain natin. Tapos naturoan na din siya na kumain ng kupramil. Iyak si Paloma. Medyo matarik po yung nilalakad natin ngayon, mga kaprobinsya. Pag hindi po tayo sanay dito, hihingalin po tayo ng husto. Pero sa atin na medyo sanay na, parang wala lang naman, lalo na pagpalusog kahit madulas yung daan. Trail run.
Pinastulan mga kaprobinsya. Pinastulan ng kalabaw. Yung mga kalapati natin nagronda. Hinahabol nila yung ibon. May ibon na lapay. Hinahabol nila. Dito po mga kaprobinsya, pinastulan ng kalabaw. Hindi pa abot ba? Pati doon. Sila si Bro siguro yung nagpasol dito. Or Dodong. Tanungin natin mamaya. Tingin ko po sila. Kasi yung kumpay nilagay doon. Pangit po yung resulta sa aming napir dito. Kasi yung andito, native lang to. Pero yung doon bagong tanim namin yan. Doon sa may kawayan. Mukhang malapit na yan maharvest mga kaprobinsya. May napir pa tayo din sa likuran. So sa tingin po namin dito, makasurvive kami sa loob ng mga isang buwan lang. Isang buwan yung namin habol namin dito. Kasi pagkatapos ng isang buwan, magsimula naman sa pag-harvest ng tubo. Tingin ko po isa sa ating mga kasama yung nagpasol dito. May pinagtalian pa dyan may mga bakas pa ng kalabaw. Minsan po nakawala yung mga alaga sa aming mga kapitbahay dito. Dito po pumunta. Pinain yung ating mga napir. Ito yung bago namin tanim na hybrid na napier. Mga 2 linggo mula ngayon, pwede na ito harvestin. Pero dito mukhang hinalagyan ng pataba. Ninilaw yung dahon. Ito po parang kailan lang ito tinanim. So wala po tayong problema sa pagkain sa ating mga alaga ngayong taon. Pero pag may El Nino, doon po tayo magka-problema. Yung napir natin dito mga kaprobinsya, iba talaga basta hindi maganda yung lupa. Hindi katulad doon. Dito para namatay yung ibang napir natin. Para sa kayo yung tumubo. Usubahan lang natin to. Pero doon sa kabila maganda yung resulta. May mga damo nga pero basta malagyan ng pataba, hindi magkahabol yung damo sa ating mga napir. Hindi katulad dito na napakaliit pala. May nakita po tayo dito mga kaprobinsya mukhang season na po ngayon sa wild mushroom. Mushroom ba ito? Or ohong? Yung sana pag marami ito, masarap to. Subukan natin na maghanap ngayon. At hindi pa tayo nakachamba dito na nakakita ng maraming mushroom. Pag makakita tayo, inan lang. Dati po, nung mga bata pa kami, napakarami. Sako-sako yung makita namin mga kaprobinsya na mga wild mushroom. Basta mga September. So ngayon na nakakita tayo ng ganito, palatandaan to mga kaprobinsya na nagsilabasan naman. Napakasarap to i-adobo.
yung mga taga-probinsya lang ang maka-relate sa ganito, yung mga sanay sa bundok. Pero pag nasa syudad kayo, alam ko po na hindi niyo na-experience yung ganito, na maghanap ng ganito. Malakas yung tubig ngayon mga kaprobinsya, oh. Iba lang sa tubig kahapon nung dumaan tayo dito. Napakalinis tingnan. Lima natin dito, baka yung mga pautos ating buta. Uy, ayaw na yung taon. Uy, uy. Ay, lapuan yun. Sabi ka ron. Kunting pagkakamali. Balaan silang. Ay. Marami namang bato yung daanan namin dito mga kaprobinsya, oh. Nahirapan naman yung ating rayos, yung ating mga kalabaw. Hindi po masyadong malakas yung baha kahapon, kaya yung mga buhangin lang yung naanod. Pero pag magkaroon ng malakas na baha, parang matabunan naman to ng mga buhangin. Pabago-bago po yung itsura sa Misapa dito, basta palaging umuulan. May nagtanong po sa atin mga kaprobinsya, ano daw yung kasalanan sa ating alaga unggoy, bakit itinulong natin. May nag-comment po. Sa tingin ko po, bago lang siya nakapanood sa ating mga video. Uulitin ko po, si Goy-Goy, na-rescue lang natin siya. Nakuha siya ng mga ngaso, nahuli siya. Tapos ni-rescue natin kasi gusto na sana nilang katayin. At isa sa mga kasalanan ni Goy-Goy kung bakit natin siya ikinulong, manggulo siya sa ating mga alaga dito. Yung mga aso natin, kagatin niya, tapos pag masaktan yung aso, baka tuduhan siya sa pagkagat. At saka yung mga itlog ng ating mga alaga dyan, basagin niya kung hindi namin siya ikulong. Siguro ang ibig niya sabihin kung bakit natin siya nilagay dito o dinala dito, rescue lang natin yung ating unggoy. Kung hindi pa natin siya na-rescue, siguro nakatay na siya ngayon. Tapos kung ibalik natin siya sa gubat, hindi naman pwede, kasi sanay po siya sa tao. Hindi nga siya takot ng aso. Dito sa amin, yung mga aso namin, gusto niya makipaglaro sa ating mga aso. Tapos pag mahuli siya ng ibang tao, baka tuloy na siyang katayin. Sabi ko pa ni Mrs. dati na ibalik ko sana si Goy-Goy sa gubat. Sabi niya, huwag, kawawa daw si Goy-Goy pag ibalik sa gubat. Marunong naman siya mangharap ng pagkain. Ang problema lang sa kanya, hindi siya takot sa tao, hindi siya takot sa aso. Pag mahuli siya ng mga aso ng mga ngaso, delikado, patayin si Goy-Goy. Kaya dito lang muna namin siya nilagaan. Dati po pinakawala namin si Goy-Goy dito sa ang paligid. Malaya siyang makaakyat doon sa kubo, malaya siyang makaakyat or makahanap ng pagkain sa mga kahoy. Problema lang, manggulo siya sa ating mga alaga. Sa ating mga itlog dyan ng manok, kinuha niya, tapos hindi naman kainin, basagin lang. Kaya kinulong namin si Goy-Goy. Sanay po siya sa tao at hindi siya takot sa aso. Kung pagkawala namin siya, 100% mahuli siya ng mga ngaso. Goy? Pero inalagaan naman namin siya ng husto dito. Pinakain namin siya ng mga abukado. Pag may abukado kami, saging. Pag may saging kami, laban na. Kahit ano lang, basta meron kami dito. Pinakain namin kay Goy-Goy.
na po. Lord, maraming salamat sa pagkain. Kain na na. Bihon na may manok, yung ulam namin. Ito ginamos. Susuan mo bibo. Kaya nung praktisya po. Ano yung mama ni Modero? Nulit na po? Balik ka na? Ah? Ano lagi mo gite? Enggak, lo bata sama. Panimalay. Yung mama ko daw, yung papa. Gumugul. Iso ada joke no kilbit ke store ko ito taon ga. Lo lang tapos. Wala ba namin na. Kawin niya ba? Tuloy-tuloy ba? Pag uminga, magdaan ninyo. Gusto ko mga yan. Ha? Nagkahigig mga idol. Bata lang ito lang. Balay. No. Wala pa nanganak sa isang ara. Magulang ara. Nagusto. Anak na? Ini asal tu kapuy na rapuda bo. Kita trabaho rin ako. Kasanay kang maya sa akin, mama ko niya. Wala malat yung Jison man, ano? Doon yung Jison mata. Doon. Doon sinatanik yan. Saison dahil saison. Rinkan ko niya. Pagmamang ko naman niya. Pagmamang nila. Dahil nababogto ka din sa mga ko. Tawa din. Yung may bato. Yung islaga nga rin. Babor ko na sa kariwa. Tatawa mo nun siya. Muy na. Iwa nila. Mumoy ba? Lumoy. Akong nakita. Narin rin. Ba? Ayan si mama. Yan. Siya daw sa? Bisa saya birthday. Sa birthday niya. Bisan ko ramen lagi ko na. Madali pag ilang ko ramen yung manok ni Rosalita kaya di man nag
Hindi ta. Ang imbita to dili daya manok. Si awa. Bagbor nga mo. Bagbor nga. Kaya dito pa muna. Ikuha mo dumi dire. Diyan lagi sa mga birthday. Dili siya ang birthday. Pero dili ang manok. Ang gani ka wala siya nga arera ko na rin mag-birthday. Ihawan ko lamang sa mga iso o mano kay anak mo ko na siya mag-birthday. Ang mindset mo naman na pa. Pero rin yun. Sa una yung birthday, wala ka kanto. Una lihat naman siya yung birthday. Mahal mong burod ng tahanan. Burod ng kamagulangan ka. Sa laki o tanan gyud. Salah.